Hello kaibigan, nag-open ka ba ng GCash app and ganito yung nakita mo? Nagre-request ng permission? Well, actually, wala ka naman dapat ipag-alala pag ganito yung nakita mo sa GCash app. Dahil ang ibig lang sabihin nito, kailangan lang natin i-okay and kailangan natin i-on yung permission ng app. By the way, hindi lang yun yung dapat natin i-input dito kasi mababasa din natin dito your account even more secure. And kadalasan nangyayari to kapag halimbawa nag-clear ka ng data ng GCash app. So, ang dapat lang natin gawin dito is input lang din natin yung ating mobile number. And don't worry, halimbawa meron kayo ma-encounter na problem and hindi kayo makapag-login or makapasok dun sa inyong account, gagawa natin ng paraan yan. And ang dami na din naman tayong video. Okay, tap natin yung next. And here, makaka-receive tayo ng OTP dun sa ating number. And i-input lang natin dito. And ang daming hindi nakaka-receive ng OTP. Pwede nyo i-check yung inyong SIM card. Pag medyo luma na yan, pwede kayong pumunta sa inyong telco provider. Then mag-ask kayo kung pwede bang palitan ng replacement SIM card pero pareho lang din yung number na ibibigay sa inyo. So, I mean, replacement SIM card pero pareho pa rin yung number dun sa old number nyo. And kapag halimbawa damage na yung SIM card mo, may gasgas na, luma na. Anyway, so once na ma-input na natin yung ating OTP, magla-login na tayo. Enter lang natin dito yung ating MPIN. At kung halimbawa naman na hindi kumana yung MPIN nyo, ang gagawin nyo lang is mag-forgot MPIN kayo. Kasi minsan kahit tama naman, nagkakaroon ng error dun sa may system. And nire-recommend din naman ng GCash na magpalit tayo ng MPIN kada 3 months for security na din ng ating account. So, itatap lang natin dito I want to register this phone. Ay magsiselfie na nga tayo para ma-verify natin yung ating identity. Tap next. And kung hindi naman mabase yung inyong mukha, ibig sabihin, maaaring merong problem yung lens ng inyong camera sa cellphone or maaaring mahina din yung internet connection nyo. Pag mahina kasi internet connection natin, magkakaroon tayo ng problem dito sa ating account. And hindi lang yun ha, maaari din kasi na meron kayong ibang device kung saan nakalagin pa yung inyong account. So, i-unlink nyo muna. Now, tap na natin go to dashboard. And hintay lang natin. Pwede nyo enable yung inyong biometrics dito. Pwede rin naman na hindi na. Sa akin, enable ko na. Magpapadala ulit sila ng OTP na kailangan natin i-input dito. So, like what I said, for example, wala kayong ma-receive na OTP, meron tayong tutorial niyan. Hanapin mo na lang sa ating GCash playlist. And sigurado ako, kahit ano pa yung mga problem na na-encounter nyo sa GCash, meron na din tayong video na makikita nyo yung solutions, okay? So, tap to go to dashboard. And there you go. So, nandito na tayo. Nakapasok na tayo sa ating GCash account. And ganun lang yan pag halimbawa nakita nyo na mayroon request permission, itap nyo lang yung okay. And katulad ng ginawa natin, step by step, ganun lang yung magiging procedure dyan. Okay, so wala kayong dapat ipag-alala. Part yan ng security ni GCash. Every time na nag-uninstall tayo ng app or nag-clear ng data ng app. See you around, kaibigan.